noon. At sa ilang linggo, ito po ang topic natin, katulad ng sinabi ni Pastor Mario. And for this afternoon, isang bagay naman ang ating tatalakayin. Ito ay isang bagay na familiar tayong lahat. Nakakaranas tayo nito. Yung iba, master na master tayo dito. Ito po yung mga bagay na nakita ng Diyos na kailangan matulungan tayo. Ano ba ang topic ngayong hapon? It is about worry and anxiety. So ano ba ang worry and anxiety? Ang worry ay pag-aalala, at ang anxiety ay ang pagkabalisa. Mga kapatid, kahit maliit na bata, meron nito. Kahit yung pinakamatanda, meron pa rin ganitong pakiramdam. At gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay makakalaya mula sa ganitong klaseng pakiramdam. Bakit? Bakit tayo tinuturuan ng ating Panginoon? Ano ba ang kahulugan ng worry? At bago tayo magpatuloy, ang ating topic ngayon, kinukuha natin ang text mula sa Matthew chapter 6 verses 25 to 34. So ihanda natin ating mga Bibles, mga kapatid, para masanay tayo sa pagbukas ng ating mga Bibles. Okay, so ano nga ba ang ibig sabihin ng worry? Sa Longman Dictionary, it describes worry as an uncomfortable feeling in the mind. Ito ay isang pakiramdam na hindi maganda na nasa isip ng tao. At ang dahilan, it is caused by a mixture of fear and uncertainty. Ang kadahilanan ng pag-alala ay dahil sa mixture, magkahalong takot at walang kasiguruhan. Kaya nagugulumihanan ang pag-iisip ng tao. Sa Oxford Dictionary naman, ang ibig sabihin ng worry is a gateway to anxiety or unease. Ito ay pintuan kung saan papasok ang pagkabalisa o hindi komportable, hindi kaaya-aya, hindi magandang sitwasyon, and allow one's mind to dwell on difficulty or troubles. At binibigyan ng time ang isip na mag-isip lamang ng mga paghihirap o mga problema. Wala na ibang naiisip kundi pag-aalala, problema, mabigat na mga pakiramdam. Yan po ang ibig sabihin. Pintuan papunta sa pagkabalisa na walang kapahingahan. Nasa isip po natin yan. At according to experts, worry can also take a heavy toll on our physical and mental health. Ito po yung pinag-aralan ng mga eksperto. Ang pag-aalala ay nagbibigay ng mabigat na resulta. Parang may nangyayari sa kalusugan. Physical at mental na kalusugan. Kaya maraming nagkakasakit. Maraming nagkakaproblema sa pag-iisip dahil sa pag-aalala at pagkabalisa. According to Dr. Charles Mayo, sabi pa niya, worry affects the circulation and the whole nervous system. Ang pag-aalala, nakaapekto sa circulation ng buong katawan. At nakakaapekto. Ang sentro nito ay nasa utak, nasa pag-iisip, nervous system. Sabi pa ni Dr. Charles, I've never known a man who died from overwork. Wala pa siyang nakilalang tao na namatay dahil sa sobrang pagtatrabaho. But I've known many who have died from doubt. Ngunit marami akong nakilala na mga tao na namatay dahil sa mga pag-aalala, pagkabalisa, at masyadong namomroblema. So kung ganun ang meaning ng mga eksperto tungkol sa pag-aalala, kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, mahal tayo ni God. God has His own word to say about worry.
Merong mga salita ang Panginoon tungkol sa pag-aalala at yan ang pinag-aralan natin ngayon. Matthew chapter 6. What does the Bible say about worry? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-aalala? Ano ba ang kaisipan ng Diyos tungkol sa pag-aalala? Number 1, worry won't change anything. Ang pag-aalala, walang binabago na kahit anong bagay. No? Walang kabaguhan, walang sa Bisaya, walay kausaban. No? Nothing is happening. It won't change anything. Basahin natin verses 25 to 27. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Verse 26, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Sino makakasagot sa 27? Meron ba isa sa atin, kahit isa sa atin na makakapahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras lang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Wala ni isa sa atin, mga kapatid. No, not even one. Not only does worry not change anything, it also adds unnecessary stress to our day. Walang ginagawang pagbabago ang pag-aalala. Bagkus, dinadagdagan pa ang stress natin sa bawat araw. Mas lumalala pa ang nararamdaman natin. Mas lumalala pa ang naiisip natin. Kung familiar tayo sa awitin na don't worry, be happy, si Bobby McFerrin, eto, popular na awitin to. Nandun sa isang linya ng kanyang awitin. Sabi pa niya, in every life, we have some trouble. But when you worry, you make it double. Sa bawat buhay natin, meron talagang problema. Walang isang tao na hindi na problema. Lahat nakakaranas ng mga problema. Ngunit kung tayo'y mag-aalala, ang problema, ginagawa nating doble. So sa tuwing nababalisa tayo nag-aalala, dumudoble ang problema natin. Isa pa, mga kapatid, ang worry ay inihahalin tulad sa rocking chair. Siguro lahat naman tayo nakaupo na sa rocking chair. No, yung upuan na gumagalaw. It gives you something to do but never gets you anywhere. Parang busy tayo, no? Kakagalaw ng upuan natin. Pero ang tanong, may naaabot ba tayo? May napuntahan ba ang ating rocking chair? Wala, mga kapatid. Nandun pa rin tayo sa isang lugar. We stay stationary. So gumagalaw nga ang upuan, pero wala namang nararating. Ganan ang pag-aalala. Nag-iisip tayo, bumibigat ang pakiramdam natin, pero wala namang pagbabago. Kaya sure enough, worrying will not change anything. Totoo yan, siguradong sigurado, ang pag-aalala hindi talaga nagbabago ng kahit anong bagay. So ito ang gagawin natin. Ask God to change your thinking and to replace your worry with faith. So bilang mga anak ng Diyos, mag-pray tayo kay Lord. Sabihin natin, Lord, baguhin mo ang aking pag-iisip. Palitan po ninyo ang aking pag-aalala ng pananampalataya. So sa tuwing nararamdaman natin ito, mga kapatid, let us come to the Lord. Ask for God's forgiveness.
At sabihin natin, Lord, I surrender my worry to you. Bigyan mo ako ng pananampalataya. So yan po yung number 1. Worry does not change anything. Ano naman yung pangalawang bagay na sinasabi ng Biblia tungkol sa worry? Number 2, believe that God will take care of our needs. Itong salitang believe, maniwala tayo. Paniwalaan natin. Let us have faith that God will take care of our needs. Na ang Panginoon, siya ang mag-aalaga sa atin. Ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Dito sa verses 26, verse 28 to 30, basahin natin. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Verse 29, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kanyang karangyaan, ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Verse 30, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. So sinasabi dito, believe that God will supply all of our needs, that God will take care of us. Ano ba yung mga kailangan natin? Ito yung inaalala natin sa araw-araw. Ang mga basic needs natin. Ano ba ang ating mga basic needs? This refers to food, clothing, shelter, yung mga iniinom natin, mga pangangailangan natin, basic. But in verse 32, Jesus said, your heavenly Father knows that you need them. Alam ng ating Diyos Ama na kailangan natin ang mga bagay nito. Kailangan natin ang pagkain, ang damit, ang shelter, lahat ito. He also used dito sa verse na to, dalawang simpleng bagay that are so powerful illustrations to show the Father's caring heart. Dito sa verses na ito, makikita din natin, ginagamit ng Panginoon ang dalawang makapangyarihang ehemplo para maipakita ang mapagmahal na puso ng ating Ama. Unang bagay na sinabi niya, binanggit niya dito sa mga verses na binasa natin, birds, mga ibon, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Ang mga ibon, hindi sila nagtatanim o umaani. Pero ang inyong Ama na nasa langit ay nagpapakain sa kanila. Alam niyo mga kapatid, habang nag-aaral ako nito, biglang pumasok sa isip ko yung awit na, lumang-lumay na awit ng mga bata. Yung awit na, ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Comfort tayo, no? Kapatid, huwag ka nang malungkot. Just praise the Lord. Dahil inaalagaan tayo ng ating Diyos Ama na punong-puno ng pagmamahal sa atin. Yan, yung pangalawang bagay naman na ginamit niya na ehemplo, yung lilis. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes grass of the field, will He not much more clothe you? Ang pangalawang bagay na ginamit ng ating Diyos na example dito sa verses na to
ay ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, walang ginagawa, decoration lang, pampaganda lang. Ngunit sabi dito, kahit si Solomon, sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit na kasing ganda ng mga bulaklak sa parang. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo, ang mga bulaklak, kita pa kaya, tayo pa kaya na mga anak niya? God not only knows our needs, He is more than able to take care of them. Hindi lang alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi lang alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam na alam niya, aalagaan niya ito. Tayo ay alalagaan niya. Dahil tayo ay espesyal para sa Kanya. Kaya, kailangan po natin na isipin na lahat ng ating pangangailangan, alam ng Diyos ang bawat isa sa kanila. Kaya, kaya tayong alagaan ng ating Diyos. Dahil mas mahalaga tayo kesa sa mga ibon o mga bulaklak. Ayan, napakaganda. So believe that the Lord our God will supply all our needs. That He will take care of us. Pangatlong bagay na sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-alala. Number 3, seek God first. Seek God first. Lumapit tayo. Unahin natin ang Diyos. Sa verse 33, sabi dito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Seek the kingdom of God above all else and live righteously. And He will give you everything you need. So sa lahat ng bagay, higit sa lahat, bigyan natin ng halaga ang kaharian ng Diyos. At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At sigurado, ibibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng ating pangangailangan, ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya si Jesus encourages us to seek first His kingdom and His righteousness. Kaya sinasabi ng Diyos, unahin natin ang kaharian ng ating Panginoon at ang paggawa ng kabutihan. Dahil merong assurance na pag gagawin natin ito, lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay sa atin. Kung meron tayo ng ganitong klaseng attitude, this help us place our hearts on loving God more than having our material needs met. Kung ganito ang ating attitude, kung ganito ang ating gagawin, makakatulong to sa atin ng ating puso ay mamahalin lalo ang ating Panginoon. Lalo pa, more than the things that we need. So it put God first priority sa ating buhay. Hindi magkakaroon tayo ng focus sa ating mga pangangailangan. Our minds and our hearts shall be fixed on loving God and worshiping Him. It also assures us that all the things we worry about will be taken care of by Him. At habang tayo ay nagpatuloy na magsamba at magpuri sa ating Panginoon, nagbibigay ito ng isang ugali sa atin na makikita natin na magiging sigurado tayo na lahat ng bagay na pinag-aalala natin, we don't have to worry about them anymore because we are sure, sigurado tayo that God will take care of things, of all the things that we need. Ang pang-apat na bagay, mga kapatid, na tinuturo sa atin mula sa mga verses na ito sa Matthew 6. Number 4, we learn to live one day at a time. No, yung kantang one day at a time, sweet Jesus, one day at a time. Matututo tayong mamuhay isang araw kada araw.
Hindi mag-a-advance. Hindi natin pangungunahan yung ibang bagay. One day at a time. Kaya isipin natin, today is important. Ang araw ngayon ay importante. In verse 34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kaya huwag nating alalahanin ang mga bagay sa bukas. Kung ano man yung pinag-aalala natin, kinatatakutan natin, lagay natin sa kamay ng Panginoon. Wala rin tayong magagawa dyan. But God can do something. May magagawa ang Diyos. Ang bukas ay mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang suliranin na ating kinakaharap sa bawat araw. So don't worry about tomorrow, because tomorrow have its own worries. Let us face today, because today's trouble is enough for today. Kaya importante mga kapatid, isipin natin, planning for tomorrow is time well spent. Kung tayo ay nagpaplano para bukas, maganda yan. Ngunit kung tayo ay mag-aalala lamang, mababalisa sa mga bagay na bukas pa mangyayari. Ang panahon na pag-iisip natin sa mga inaalala natin na mga bagay, these are wasted time. Nasasayang lamang ang mga oras pag tayo ay nababalisa at nag-aalala. So isipin natin that Jesus, the scripture said, Jesus said, He is a God who daily bears our burdens. In Psalm 68 verse 19, sinabi dito that God gives us His daily benefits. Araw-araw binibigay ng ating Diyos ang araw-araw na biyaya. Kung mag-aalala tayo, hindi natin makikita yon mga kapatid. We cannot see and acknowledge the blessings that God is giving us every single day. Kaya by following the advice of Jesus, we can win the battle over worry. Kung susundin natin ang payo ni Jesus, mananaig tayo sa gera na kinakaharap natin over pag-alala, over pagkabalisa. Faith in Him will sustain us in every challenge we face. Kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, ito ang magbibigay lakas natin na mahaharap natin ang lahat ng mga pagsubok na nakikita natin sa araw-araw. If we have faith in God, then we will have strength to face every challenge every single day. So then, don't let the worries of tomorrow hinder your expectancy in God today. So wag natin i-allow ang mga pag-alala sa mga bagay na nasa bukas natin dahil ito lamang ang hahadlang sa mga blessings na darating na ibibigay sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung punong-puno ang ating puso ng mga pag-alala, pag-iisip ng hindi magagandang bagay, takot, pagkabalisa, it will close our minds. Masasara ang ating pag-iisip. Mabubulag tayo. Masasara ang ating paningin. Hindi natin makikita yung mga blessings. Maliliit man yan o malaki. We will not be able to recognize the blessings that God has prepared for us today. So let us leave all the worries in the hands of the Lord at makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Ulitin natin, yung sinabi ni Dr. Charles Mayo, sabi pa niya, worry affects the circulation and the whole nervous system. Ang pag-alala talaga, ito nakaka-apekto sa ating katawan. Sa circulation ng ating katawan, lalong-lalo na sa utak natin, utak ng tao. Wala nga siyang nakilalang tao na namatay sa sobrang trabaho. Ngunit meron siyang maraming taong nakilala na namatay dahil sa maraming alalahanin. Kaya totoo yan mga kapatid, when we worry a lot about things in life, pabigat ng pabigat yan. Parang magnet yan, hindi matatapos. Ang mga tanong natin sa buhay, hindi matatapos. Magkoconnect yan ng ibang hindi magagandang bagay at lalong bibigat ang ating pakiramdam.
Kaya let us remember, Jeremiah 29:11. Sabi pa ni Lord, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi niyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Parang Diyos Ama na nakikiusap sa atin. Sabi niya, mga anak, huwag kayong mag-alala. Dahil batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano na hindi niyo ikakasama. Bagkus, ito ay inyong ikabubuti. Napakagandang words mula sa ating Panginoon. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kung biglang kumakatok yung pag-alala at pagkabalisa sa ating puso, ito yung gawin natin. Let us be still and know that He is God. Huminahon tayo, no? And know that He is God. Psalms 46 verse 10. Tigilan natin yung pag-iisip, mga kapatid. Huminahon tayo. Hayaan natin siya maging Diyos ng ating buhay. Humingi na tayo ng tawad. Lord, forgive me. Masyado akong nag-worry. Lord, sa'yo na yung mga pag-alala ko. Bigay niyo sa akin ang pananampalataya na may gagawin kayo sa aking buhay. Let us exalt God among the nations and let us exalt God in the earth. Yan po mga kapatid. Kaya po, tandaan natin ito mga kapatid, hindi lang natin pakinggan ito ngayon, mamaya makakalimutan na. Let us do what the Word of God says. Seek God first and believe that God will take care of us. And remember, live one day at a time. Ang Diyos ay mabuti. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan niyo. Totoo nga pong kayo ay nagmamahal sa amin. Iniisip niyo kami, Panginoon. Gusto niyo kami, Lord God, na huwag mag-alala at huwag mabalisa. Yes, Lord, patawarin niyo kami sa mga araw, Lord, na punong-puno kami ng pag-aalala sa mga bagay na kailangan namin at nakalimutan namin na kayo pala, Panginoon. Kayo pala, kami ang nasa isip mo araw-araw. Panginoon, we receive your word in Jeremiah 29:11 that you know, Lord God, your plans for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a good future. Panginoon, mahal ka namin, ngunit masigit mo kaming mahal, Panginoon. Help us, Lord, to overcome worries and anxieties. At Lord, palagi ka naming pagpupurihan at sasambahin ka namin. Mas malakas ang aming panalangin kesa sa aming mga pag-alala. Thank you, O God. We will be still and know that you are a God who can do great and mighty things in our lives. May magagawa kayo, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. We praise you and honor you and thank you today. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Praise God! To God be the glory, mga kapatid, mga igsoon, narinig nyo yan? Do not be anxious. Yan, ang sa Biblia pa. Do not be anxious. Huwag po tayong mabalisa. Amen. At tayo po ay nasa kapangyarihan na ng Panginoong Jesus. He all done. Finish na. And we just rest in His Word. We just accept na, Lord, hindi namin ito magagawa, but I give it all to you. Sabi nga ni Martin Luther sa kanyang sinabi doon sa nabasa ko na, prayer daw, if we daw anxious, it's the alarm daw to put in prayer. Sabi ng ganun. Kung tayo daw nag-iisip at wala namang mga dahilan na bagay, ba't mo yun iisipin, di ba? So, just do it in a prayer. Sabi niya doon. And pray and let God worry. Oh, yun ang ginagawa ko. Mag-pray lang ako na mag-pray at ibigay ko sa Lord yun kasi
wala naman akong magagawa eh. But the Lord has bigger than that. Kaya alam niyo, minsan, tayong mga Kristiyano, tayo naman talaga ang sinusundan ng mga ganyan eh. Yung mga ibang hindi pa nakapulfill sa lakad ng Panginoon, what Christ done in our life, hindi yan siya bibigyan ng worry. Kasi ang sabi naman ng evil ay ready na yan siya, kilala ko na yan siya na ganyan lang siya. Yung worry niya, papalitan lang niya ng drink doon, lakwatsa doon. Pero yung sa mga Kristiyano na worry, si Satanas, ganyan yan eh. Pag-iisipan ka niya ng pag-iisipan, ano ba tong problema sa katawan ko? Ano ba tong nangyari, Lord? Ano ba tong mga ganito? Hello, mga kapatid. Christ has done. So bigkasin mo lang lahat ng mga sinabi mo, i-cast mo yan na kahit gumanda ka, kahit anong gagawin mo, malaking magagawa ng Panginoon pag i-cast mo yan through prayer. Yun ang ginagawa ko at na-experience ko yan sa buong habang taon ng aking pong anak ay nababalisa and we pabalik-balik kami and everything. But alam mo, we just rest in Him by praying. Nagpapatuloy kami na mag-pray and to walk with God, submit all everything. Wala. Napagod ang kaaway sa amin. At sinabi niya na, ay, hindi ko talaga ito mabibiktima. And praise the Lord hanggang ngayon. Let all God, mga kapatid, dahil He has done everything to us. What we do is to rest in Him, to walk with Him. Yung rest, hindi ibig sabihin na rest, magpapahinga ka, no. Your faith is that eh. Bubuksan mo ang Biblia mo, magbabasa ka, magpe-pray ka, huwag mong sarhan ang bintanang papasok dyan sa langit. At bagkos, patuloy ka na mananatili ang katapatan mo sa Kanya dahil pakikinggan ng Diyos ang iyong mga pinag-aabala. O, meron ba tayong problema? Si Lord, wala. Yung problema natin ibigay kay Lord. And thank you so much sa ating mga narinig ngayong hapon. Praise God kay Sister Lilia. At meron na naman tayong mga isang na-inspired na spiritualina. Natutunan natin na huwag talaga tayong pag-abalaan, bagkus ipapasalamat natin sa Panginoon, prayer and supplications be all bring to God. Amen? So dadako po tayo sa ating prayer for you Fijis. Ito po yung ating mga ginagawa na ibigay sa Panginoon ang harvesting ng mga hindi pa nakakilala kay Panginoon. Ang prayer for you Fijis, si Ate Marlene Almahar. Purihin po, Panginoon, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Papanalangin po natin ang mga kapatid nating Badyaw, hundreds people. Although hindi ako masyadong ng Badyaw, alam ko po na hindi lamang po sa Pilipinas mayroong Badyaw. Mayroon din po sa Indonesia at saka sa Malaysia. Kalat po rin po sila sa ibang bansa. Pero ito po sa Pilipinas, ang karamihan po sa mga Badyaw, minsan nakatira sila sa tabing dagat sapagkat ang kanilang kinabubuhay ang pangingisda. Pero meron po na po mga Badyaw na namamalimos kasi po sila po ay ginagamit ng mga human trafficking para po sila ay ginagamit sila sa panlilimos. Lalo na po karamihan may mga kabataan. Kaya po sa oras ito, patuloy po natin ipanalangin ng mga Badyaw at sila man po ay nangangailangan ng kaligtasan. At higit sa lahat, tulungan din po, magising din po ang ating gobyerno na tulungan din po sila na sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. At higit sa lahat, yung pangangailangan edukasyon ay matulungan din po sila. At maging po yung kanilang mga pangangailangan pangkalusugan ay matulungan din po sila. Sige po, samahan niyo po ako sa pananalangin sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tinutugon sa lahat ng aming itataas sa inyo, Panginoon, sa hapon ito. Panginoon, maraming po salamat, O Diyos, na kasama po ang mga kapatid namin ito na hindi patunay nakakakilala sa iyo. Panginoon, itinataas po namin ang Badyaw Group, Panginoon, na hundreds people po
Dalangin po namin na ikaw nga po, Diyos, ang siyang gumawa ng kapamaraanan, na sila po ay tunay makarinig na salita mo, Panginoon, makilala kanila at tutuhanan, Panginoon, na tanggapin kanilang tanging tagapagligtas at ang tunay na na maging daan upang matulungan sila sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, idinadalangin ko rin po, Panginoon, na hallelujah, tulungan mo po at ikaw ang gumawa ng kapamaraanan, Panginoon, na magpadala ka ng isang mensahero, Panginoon, na maghahatid ng isang magandang balita na magandang balita na si Kristo Jesus ang itinataas, na nagbibigay ng kaligtasan, nagbibigay ng kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus. At ikaw rin po, O Diyos, ang nag-aayos ng buhay ng mga taong tunay na naghahanap sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, na nakapagbibigay ng katugunan, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po, Panginoon, ang mga mensahero mo, Panginoon, na sila po ang maging daan upang ang mga kapatid namin badyaw na nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon, ay makarinig ng salita mo sa pamamagitan ng sarili nilang ligwahe, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po ang mga translator, Panginoon, na ginagamit mo upang maabot po, Panginoon, ang mga kagaya nila, Panginoon, ang mga tribes na ito, Panginoon, na may mga sariling lingwahe, Panginoon, upang maunawaan nila ang magandang balita, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kalakasan, karunungan, Panginoon. Hallelujah. Upang ang magandang balita ay makarating po sa makagaya nilang mga tribes, Panginoon. Hallelujah, na nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Lord, maraming po salamat. Lord, dalangin din po namin na maging kaagapay din po ang gobyerno para sa kanila, Panginoon. Na magkaroon po sila, Panginoon, ng tunay na pagmamalasakit din po sa aming mga kababayan na nangangailangan ng kalinga, Panginoon. Lord, tulungan mo rin po, Panginoon, sapagkat marami po sa kanila na nagkakasakit, lalo na po sa kanilang paghahanap buhay, ng pagsisisid sa ilalim ng dagat, nasisira po ang kanilang pandinig, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, na may pagkakataon na mabigyan sila na magkaroon ng iba pang pagkakakita ang ikabubuhay nila sa araw-araw. At Lord, dalangin ko rin po, tulungan mo rin po, Panginoon, na maging daan din po ang gobyerno, Lord God, na sila may abot sa kanilang edukasyon, Panginoon, na magkaroon ng pagmamalasakit ng mga guro na magtuturo, Panginoon, na minsan, Panginoon, sa mga kababayan, sa mga tribes na ito ng Badyaw ay mayroong pong magtatayo, Panginoon, na magiging guro, Panginoon, na siyang magiging daan upang maturuan ang kanilang kababayan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, maging sa kanilang kalusugan, Panginoon, dalangin ko rin po, O Diyos, hallelujah, tulungan mo rin po, Panginoon, na silang man po ay matugunan sa kanilang mga pangangailangang kalusugan, Panginoon, na ang gobyerno po ay maabot din po ang kanilang pangangailangan. Hallelujah. Upang matulungan din po ang kanilang pangangailangan sa kanilang pong mga nagkakaroon na ng mga sakit, Panginoon. Makabot din po sila, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, maraming po salamat sa hapon ito. Talungay nga po, Panginoon, na magkaroon patuparan, katugunan, ang lahat ng aming itinataas sa iyo, Panginoon, sa hapon ito, Lord. Maraming po salamat. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga kababayan Badyaw, Panginoon, na sutunay na sila po ay tunay na makarinig ng salita mo. Handang hanapin ka, Panginoon, na yung puso po nila na magnais na hanapin ka, Panginoon, ang iyong, Panginoon, mga salita, Lord God, na matutunan, Panginoon, na mahalin ka, Panginoon, sa sarili mo ng lingwahe, Panginoon, upang magkaroon ng maunawaan nila, Panginoon, at maintindihan po nila, Panginoon, ang iyong balitang inihahatid mo sa kanilang likat. Maraming po salamat. Pagpalain po sila at patuloy na ingatan, Panginoon, ang aming po mga kapatid na Badyaw, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, maging ang mga mensahero mo, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo rin po at ingatan. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, Panginoon, upang maabot sila, Lord God. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Maraming salamat. Ate Marilyn, pagpalain ka ng Panginoon. Dadako po tayo sa ating tithes and offering sa pangunguna ng ating kapatid na si Sister Mildred Bacot. Grabe naman yung pakot. Yes. Magandang hapon mga kapatid. Ang ating verse sa ating tithes and offering ngayong hapon ay makikita sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Sinasabi dito, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen? Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo tungkol sa pagbibigay ngayong hapon na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nagbibigay and even, Lord, sa mga hindi nakapagbigay. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mga source of income at maging ang aming mga kalakasan sa araw-araw naming mga gawain. Lord, maliit man o malaki ang aming mga kaloob sa iyo, kung meron kaming kagalakan at maluwag sa loob na nagbibigay, ito'y ibabalik mo sa amin ng siksik, liglig at umaapaw, dahil iniibig mo ang mga matapat at masayang nagbibigay sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. We bring it back all the glory to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Talagang grabe yung mga panyaya ni Apostles Paul sa mga taga-Corinto, no? Pero gusto ko talaga sa Pilipos ako, ayaw kong taga-Corinto. God bless sa ating mga cheerful givers. Nabasa po natin ang ating tithes and offering na nasa aklat ng Corinthians. Ngayon naman, ang ating pong designated kung saan po tayo magkakaroon ng ating kaloob, nasa po sa screen natin. You may call Brother Yutsang if you are in Taiwan, and pwede nang i-pick up and or deposit po sa ating Taiwan Post Office. And sa Pilipinas naman po, send your tithes and offerings sa lahat po ng sa Pilipinas, mga designated na pwede pong magpadala. Pwede rin sa GCash, pwede sa Palawan. Lahat na po ay pwede pong magagamit na ngayon sa inyong kaloob. Darating na po, and alam natin na God bless the cheerful giver. So yun po ang ating mga designated na sino po ang tatanggap at sino po ang in charge diyan. So God bless the cheerful giver. Then tayo po ay nasa prayer for the nation. Kailangan talaga natin na manalangin sa ating mga bansang para magkaroon ng kapayapaan. And closing prayer din natin si Brother Yutsang. Our Heavenly Father, you are our loving Father. Father, thank you love us so much. Father, you are King of Kings. You are Lord of the rulers. We pray you bless all the rulers and their people who honor you and serve you. Bless Philippines, Father. Amen. Today, we pray
for the Philippines and for who live in it. Give all the rulers and authorities your knowledge, wisdom, and understanding. Help them to fear you and honor you. Let your righteousness fear Philippines. Father, we also pray for the people of our nation. Bless the effort of their hands. Let our nation overflow with milk and honey. Show your blessings on every one of us in this nation today and forever. Help us to live in freedom and peace. In Jesus' name. Father, thank you that you have revealed your love to us by Christ Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you died for us on cross. Thank you, Jesus, you died on the cross. Thank you, Jesus, you pay all our sins. Thank you, Jesus. We are freedom. We are your righteousness son. Thank you, Jesus. You give us the Holy Spirit, never left us, forever live in us. Father, your word is a lamp of our feet and a light of our path. Thank you that we can live in your light and walk in your truth. May the things that you have revealed and so that we have shared there in our hearts and steer us to action. We ask all this in the precious name of Jesus. Amen. Amen. And sa atin pong tagumpay mga kapatid, itaas po natin, tatayo po tayo sa pagpapasalamat at sa ating pong doxology song na paawit. Lahat po ay tatayo at then sa benediction ng ating pahal na pastor. Hallelujah! Panginoon, niluluwalhati at pinapasalamatan ka namin sa hapong ito. Marami pong salamat sa inyong mga salita that have inspired us, that have encouraged us, and have instructed us, Panginoon, na hindi kami dapat na mag-worry, hindi kami dapat na mabalisa, hindi kami dapat matakot, Panginoon. Because we know for a fact that our God is in control of everything na nangyayari sa aming mga buhay. Salamat po, dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga kasama namin dito sa House of Refuge, that Lord, we will always experience your love and your presence in our midst. Nawa, ano man ang mga pinanggagalingan ng mga takot, kabalisahan, even stress sa aming mga buhay, ay sa akin mo, Panginoon. Lord, turuan mo po kami to be able to trust you, to be able to put our full trust, Lord God, sa inyong kapangyarihan sa amin. Marami pong salamat. Patuloy na ikaw ang magpala sa bawat sa amin. Pray, Lord, for your blessings upon each one of us. Sa panibagong linggo na aming harapin,
allow us, Lord God, to be able, Lord God, to do not only yung kami ay makatanggap ng pagpapala, but for us to be able to bless others also. Gamitin mo po ang buhay namin na maging daluyan ng pagpapala mo sa ibang mga tao, merong higit na pangangailangan sa aming mga buhay. So that all of us, Lord God, would be able to share the things that we have received, to be able to share it to us. Maraming pong salamat. Nawa pagpalain mo ang bawat isa sa amin. May the Lord bless each one and every one of us. May the Lord protect us, and may the Lord smile on each one of us and be gracious sa ating lahat. May the Lord show His favor and give us His peace to everyone now and forever. Salamat po, Panginoon. We give you praise in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Praise God, mga kapatid. So, alisin na natin ang namang worry and anxiety sa ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. Praise God. Sige po. Ayan, let's have a picture taking. Katulad ng ginagawa natin. Mickey, na. Kami din sa'yo. Oh, dito tayo. Ay, Ay, sorry. Sorry po. Ayan, wait muna. Wait muna. Labas na, mga baby. Mga baby. 1, 2, 3. Capture. Ayan. Yung mga inaanak ko. May more than 20, no? Ngayong araw na to. Patuloy nating bahagi ang iba para many more people to be able to of God. God bless you po and magandang hapon sa ating lahat. We'll see you again this week sa ating prayer. God bless everyone. God bless. Ingat po kayo.